Ayan, hello, good afternoon everyone. Welcome po sa ating another session ng ating Kapayaman VIP Business Story session. So, welcome. Ayan, so kung nanonood ka ngayon, no, ayan, share mo naman, you can share this video, this live session. We are live po sa Kapayaman Nation page and Kapayaman Nation community. Ayan. So, ayan, we already have like 3 viewers. Yan, kung sino man po kayo, comment lang po kayo below kung saan po kayo nanonood. And again, welcome po sa ating Kapayaman Nation Business Story session. Yan, it's Thursday. Grabe, Thursday na ulit, di ba? Sobrang bilis ng araw. Para kailan lang Saturday, nag-meet up kami dito sa Disciple Brew. Then, ngayon Thursday na uli. And magsasabado na uli, di ba? So, yeah. So, yan. Today, the reason why I'll be sharing my journey because I posted something about yung meet up namin with Mommy Negosyo that time. And then I shared yung mga natutunan ko dun sa meet up na yun with Mommy and then a lot of people message me telling me na yun nga nakaka-relate sila dun sa story na sana daw sila din may mga mentors, 'di ba, na pwede nila mapagtanungan. Ayan. So, yan yung mga i-share ko sa inyo today. Hindi siya i-share sa mga ibang business community because most of the time, yung mga i-share, no, it's always like, paano lang tayo kikita. But then behind that, hindi natin na pag-uusapan. Ayan. So, we have Sir Bong Bernabe. Hello po, Sir Bong. Watching from Binangonan, Rizal. Ayan. Hello po. Yan si Sir Bong, sobrang ganda rin ng story niyan and sobrang nakaka-inspire din. So maybe we can invite him one of the VIP sessions, no? So, yeah. And now, syempre hindi rin ako mag-iisa today. Kailangan, diba? Kaya sabi natin, so, yeah. So, welcome po dun sa pa natin. Ayan. Kasama tayo ngayon. Siyempre, hindi din ako lang. So, we have, of course, none other than Tito Bonnie De Jesus. Hello, Tito Bonnie. Hello, hello, hello. I'm excited to hear your So, story. yan, ito po yung realidad ng Piggy Business Owner. Pipirma lang po ako. Urgent lang po. Wait lang po. Wait lang po. Ayan, wait lang po. Hintay po muna sila. Wait lang po. Sorry po. Ayan. Yun na nga. So, yan yung mga reality ng isang business owner. Like, ayan, may bigla tayong mga kailangan gawin. But then, yeah, welcome po ulit sa ating Kapayaman VIP Champion Business Story. So, we have Miss Maribeth. Wow, Miss Maribeth, you're watching from Dubai. Hello po sa mga Dubai, taga Dubai. And I really hope po, no, okay na po kayo dyan sa Middle East. Kamusta po kayo? And yan, we also have Miss Christina. Ayan si Miss Christina. Lagi niya. So, yeah.
watching from Manila Public Information Office. Hello po, welcome po. Ayan, so Tito Bonnie, sorry. May biglang dumating. Yeah, go Ayan. ahead. Sige po. Yeah. Ayan, so Tito, no, siguro po, before we start lang po muna, dun po sa mga bagong nanonood sa atin ngayon, maybe they are wondering po, no, ano po ba yung kapayaman? Let me Ah, just share po muna go ahead. siguro sa kanila, ano po ba yung kapayaman, no? So, sa mga bago pong nanonood sa amin ngayon, um, you're watching po again Kapayaman VIP Champion Business Story. This is just one of the sessions po inside our community. So sa Kapayaman po, yan, Kapayaman Nation is a faith-driven space for entrepreneurs, leaders, and families who believe that true wealth is not just measured by income, may purpose po, no, yung and stewardship and impact. So yung naniniwala po tayo na dito sa Kapayaman Nation, sa community po natin, that yung mga businesses po natin ay ginagawa po natin dahil meron po itong purpose and gusto po nating pangalagaan yung pinagkatiwala po sa ating business ni Lord. Dahil naniniwala po tayo that everything that we have, the businesses that we have, is si Lord po talagang may-ari niyan. Tayo po ay taga-ingat lamang. And this community po is also built with values, growth, and guided with wisdom and success that is aligned with God's design. So dito po sa Kapayaman Nation, no, we are sharing lessons, carrying one another through challenges, and of course, hindi lang po puro challenges yung sinishare natin dito, but of course, we are also celebrating our wins. And sobrang grateful po tayo dyan. So, yan. And just baka po nagtatanong ka po kayo, saan po namin nakuha yung word na kapayaman. So, yan po, kapayaman ay galing sa salitang yaman, pero hindi po ito yung about money lang. So, ka means kasama, kapwa, or ka-journey. And then, yaman means blessing. Yun nga po, hindi lang po ito yung financial, kundi ito rin po yung wisdom, relationship, and purpose po na meron tayo. And syempre, higit sa lahat yung faith. Ayan. And our mission po sa Kapayaman is to build a community of Filipino entrepreneurs who thrive, know their identity and purpose. Yan. And then, of course, our vision po is a Philippines where everyone has a chance to prosper and in his or her own country. Tayo po ay nagdadasal at nangangarap na marami pa tayong mapauwing OFW, no? Dito sa Pilipinas, wala na pong pamilya ang maghihiwalay or magsasakripisyo just to earn money or mabigyan po ng magandang buhay yung family nila. So, yan. So, yan po ang kapayaman. So, later po, I'll just share sa inyo pa kung ano pa yung meron sa kapayaman. But, sa ngayon po, magkwentuhan po muna tayo. Ayan. Kamusta ka, Tito Bonnie? Ito, excited. Ilan na ba viewers natin? Dami na, Yan. no? Ha? We have Oh, viewers from abroad? madami-dami na rin I po. guess, no? Oh, wow. Yes, Yeah. meron po Oo. tayo from Dubai. Well, Si from Miss Dubai, si Maribeth. Ayan, Maribeth. Oo, Binangonan. yes Wow. po, si Sir Thank you Bong for from joining us. Binangonan. And Oo. si Miss Christina po from Manila. Ayan, sa mga nanonood po sa atin ngayon, comment lang po kayo below kung saan po kayo nanonood. And if you have any questions po, feel free to comment your questions below. Oo, para Ayan. masarap itong discussion natin, just feel free to ask questions, no? Interesting ito kasi ito yung real Yes po. talk. Real talk ni Trixie, no? Hindi tayo Yes. magka-hype. Totoong negosyo. Ano nangyayari? Yes, kasi Tito, sige, eto kasi 'di ba nung nag-post ako nung nakaraan about po dun sa journey ko, marami po nag-message nga po sa akin like paano ko po na navigate yung pag paunti-unti magbayad ng utang, yung mga ganon, Yun. paano ko po Oo. na-survive yung business ko na cafe kasi po may coffee shop din sila and parang gusto na po Oo. nila isara kasi hindi na kumikita. So, I just want to share po yung journey. Ang hirap po kasi na-replyan isa-isa talaga. So, kaya Mm-mm. sabi ko, sige po, I'll just share na lang din journey live. So, yun po. So, yun po siguro,
Tito, isa po sa mga madalas na tinatanong sa akin, bakit um, ano po muna ako bago ako nagkaroon ng coffee shop, no? Siguro para may context lang din Oo po yung nga. mga Ano ka viewers nga ba natin. So, dati? Tito, kasi bago ako, oo nga. So, yun po. Actually po, dati po akong OFW sa Singapore. Almost Mm. 5 years din po yun. Isa po akong nurse. Nurse po ako. Oh, nurse ka pala. Kaso, nung time ko Sige. po, no, Oo. yes po. So, ang layo, di ba? So, ano po, trinay ko po talaga na maging nurse. Kaso, nung time ko po, pahirapan po talaga yung opportunity. Like, akala ko po, magiging nurse na ako sa Singapore. Pero, ang baba po pala ng sweldo. Oh, ganun pala yun, ah. Oo. Mas mababa pa nurse. Oo. Ayan, parang naano po yung internet. Pero anyway, Parang so yun nag-weekend. po, Yeah. parang para Oo. po ako maging nurse sa Singapore, kailangan ko pong mag-exam pa. Parang ganun, Mm. para maging nurse po ako doon. Tapos, yung akala ko po na 1,350 Singaporean dollars, kasi kinompute ko po nun, wow, ang laki. Compare po dito sa ang bayad po ng bed space. As in, isang pwesto lang po yun. Hindi ko po buong kwarto. Parang ganon. So, yun, Oh, dun pa lang po. Sabi laki ko, ng wait kita, lang. laki Parang ng hindi gastos. ata to ako Oo. mabubuhay. Oo. I think relate na relate yung Opo. mga So, nakikinig maganda sa lang atin, ano? pakinggan na po ako. Oo. Sana Yeah. nga. And akala po siguro, maganda lang po pakinggan na nasa Singapore ako. Pero yun nga po. Mm. And then, dahil nga po nabababa po yung sweldo, nagkaroon po ng opportunity na makapag-work po ako sa isang retail store. So, from parang nurse, nag-work po ako sa Uniqlo. Naging sales Mm. associate po ako doon. So, nag-start po ako sa pinakamababa, yung taga-tupi ng damit, hanggang Mm. pinag-pray po natin talaga na, Lord, ganito na lang ba? Ganun. But then, yun po, nabuksan po yung opportunity hanggang maging parang manager na rin po ako doon. Kaya, ayun. Pero nung nag-build na po kami ng family ng husband ko ngayon, we decided to go back po sa Pilipinas for good kasi ayoko po na parang magkakahiwalay kami na Mm. iire lang po ako sa Pilipinas tas magwo-work na po uli ako ng Singapore. So, we chose to let go of yung malaking sweldo to build our family po dito sa Mm. Pilipinas. Yeah. But then, during that time po, 2015 po yon, sabi ko ayoko mag-work na. Ayoko na pong bumalik mag-work. So, nag-ano po ako, business. Nagbenta-benta po ako ng mga kakanin, mga kung Mm. ano-ano, Grabe 'no, mga ang dami food mo po. palang tinry ano, kakanin. Yes, opo, mga cakes, mga pastillas, yan. Ano 'to, online? Binibenta Nagsi online ba? online. Yes po, Oh. online rin Anong po year yon? siya. Anong year? 2015, 10 years Wow, ago. grabe, that's 10 Ay, more 11 than 10 years years ago po. ago, ha? Yeah, 11 years, ah. opo. Kasi po Oo. sabi ko, ang hirap po parang ang hirap na po uli magbumalik ng corporate world. Kasi nga po may Oo. anak na rin po ako noong time na yon. Tapos po yon, hanggang malaman ko po Shopee. So, isa po kami sa mga pioneer sellers nung platform. So, dun po, nagbenta po ako ng mga beauty products. Yan. Kaya, dun po nag-start yung journey ko na malaki po talaga yung kita. Dun pa ako nagulat na, kaya palang kumita nasa bahay lang. Mm. Popost ko lang yung Anong year product ko yon, Trixie? online. Tapos, Anong year yon nag-online ka? 2015 po. Okay. 2015 din po. Okay. Oo. Yan. Tapos kasi po, Wow. wala po akong ibang gagawin eh. Ipo-post ko lang yung product, may magpi-pick up po Mm. nung item. Wait Mhm. lang. Ako magbabalot. Tapos, yun na So po yun. Tapos dun, I see. opo. Oo.
So, Yan, sarili yun po mong yung product store. yung binibenta mo. Sarili mong product. Hindi ko po sarili, parang distributor po ako, Affiliate reseller. ba tawag doon? Affiliate, reseller, Hindi pa po reseller. uso yung affiliate nun. Aha, Distributor. Parang distributor ka. nag-member po ako. Okay, see. Yes. Ganun Hmm, po. Tapos binenta ko po yung okay. products. And not until po dumating na po yung pandemic. Dito na Oo. po, um, ano, syempre po wala naman nabibili ng glutathione nung, tsaka nung time na yun, kasi uunahin po nila yung essentials, di ba? So, dun po Oo. ako naman na naging dropshipper. So, when we say dropshipper po, meron po ako mga dropshipping companies na sinalihan. Then, I have access po dun sa inventory nila. Tapos, yun po, binibenta ko rin po yun sa Lazada. Dito, dun po talaga din ako sobrang kumita. Kasi, Oo. imagine mo po, no, magkano lang po ibabayad ko dun sa dropshipping company. Pero I have million pesos access sa inventory that time. Oh, And wow. isa po sa mga naging products ko nun, bed sheets. Oo. Yan. Yan po. Isang bedsheet lang mahal Then, 'yon, 'di ba? Oo. Oo. opo, kaya sabi ko nun, maganda po talaga yung e-commerce. Dun po talaga, yun po yung bread and butter talaga namin. Malaki po talaga yung kita. Like, dun ko po na-experience yung sabi ko nga, yung word nila, yung paldo. Talagang, wow, parang sabi ko, wow, ang yaman ko na, parang ganun. Parang ganun po yung dating. But then, ayun nga po, dahil sa pandemic, meron pong noong time na yun, parang as a Christian po, sabi ko nga, may parang iba pong calling or may thing na gusto pa akong gawin. Kasi nga po, Mm. marami akong friends no na malungkot, may worries, anxiety, yan. Noong time po na yun, sarado po yung mga coffee shop, so wala pong makapag-aya ng kape, ganyan, di ba? So sabi ko, why not use coffee as a tool to spread po yung gospel or to share yung word. Kasi nga po, Wow. nung bago actually, may ko na po na, yung sa po, Victory Main na sa church po Mm. na main, paglabas po kasi nun, may coffee shop. Sabi ko, Oo. wow, parang ganda nun na paglabas ng church, may coffee shop, tas meron silang Parang tinapak lugar ka kung saan dun sila sa pwede location ano? mag-sharing. Grabe, oo. Oo nga po. Tapos yun po, dun po nag-start yung coffee. Ba't ako Oo. nagkaroon ng coffee? Tapos nagulat po ako, ganda po ng pagtanggap ng mga tao dun sa concept. Tapos yun na, hanggang 2023 po, na-guidan po namin ng mga kaibigan ko na magpagtayo ng coffee shop. That Yan, was doon po nag-start after yung, pandemic, no? Oo. I guess ang dami yes po, nakaka-relate, no? Kasi 2023. ang maganda doon sa storya mo, it's a journey. Nag-umpisa ka as a nurse, no? Parang may hinahanap ka. And I think yun yung totoo eh. Mm, Yung journey, yung reality na hindi yung tipong biglang nakita mo kaagad yung para sa'yo, no? There's a journey that's yes, involved, yes. no? Oo, ang dami nakaka-relate diyan, Yes. Trixie, no? Oo, ganda. Yes. Thank you po. Kahit And ako nga siguro po nakaka-relate diyan, kasi, eh. talaga, oo nga, lalo na po kayo, no? Oo. Actually, dito kasi, noong time din po na yun, may po nagtatanong sa akin na, bakit ka pa nagtayo ng traditional business? Okay na okay ka na sa e-commerce. Kasi nga po, di ba, ang Mm. laki po ng kita sa online. Pero Yeah, tito, magandang alam mo, tanong. Oo. pero kasi totoo po yun. Kahit ako minsan tinatanong, ano nga bang ginawa ko sa buhay ko? Ba't ako nag-traditional business? But then, ngayon po, looking back, no, I want to believe po, I really believe that God also prepared me. Kasi po naging comfort zone ko na siya. Yung feeling ko, Hmm, yun nga, yung parang kayang-kaya ko na to. Hindi na mm. po ako nag-try ng iba. So, parang feeling ko, ganun yung, pinipare ako ni Lord. Kasi ngayon po,
medyo pahirapan na rin po yung e-commerce dahil tumaas po yung mga platform fees, Yeah. tumindi po talaga yung competition, dami na pong naging regulated na rin siya. So, somehow, siguro po, parang gusto ni Lord na, while nagka, parang nakita niya na magiging ganon. So, He prepared me na, oh, Trixie, mag-ano ka ng iba. Mag-try ka ng iba. May kaya ka pang gawin, hindi lang yan. Parang ganon po yung Mm. naisip ko ngayon. Kung bakit din ako napunta po sa ganitong business ba. And, yun nga po, nung time po kasi din na yun, hindi po mahirap po talaga explain pero nangyari po talaga yun na parang may vision na pag nagtayo po ako ng cafe, magiging lugar siya kung saan po may mga small groups, different opportunities na workshops, yung mga ganun po. Kaya nung nangyayari na po siya, hindi pa makapaniwala na, ito pala yun. Na parang ano ko lang siya before, tapos biglang nangyayari na po siya. Ganun po yung yun po. Hindi ko po ma-explain pero yeah, pero looking back, hindi naman po ako nagsisisi na from e-commerce, nag-ano po ako ng traditional na business. Kasi po magkaiba po sila. And sa totoo lang po, ang dami ko pong natutunan sa traditional business. Mm. Hindi ko po masyado nakita nung nag-e-commerce po ako. Siguro nga po kasi parang naging comfort zone ko po siya. Ayun po. Trixie, may tanong ako. Sige po. Pagka sinabi ba sa'yo ni Lord na itong business na ito, pasukin mo, magiging madali lahat, yan ba yung experience mo? Parang hindi naman po. Actually, akala ko, actually yan po yung ano ko nung una na parang pag galing po kay Lord, smooth lahat. Ah, Actually, hindi po eh. Hindi po siya smooth. Actually, madami pong pagdadaanan. But I really believe po na yung mga challenges, yung mga hindi po magandang, yung mga mahihirap, ano po yun eh, test of character. Parang po ni Lord, if gaano ko ba talaga kagusto yung bagay na to. Na, alam niyo po yan, tinatest, parang ganun po yung ko doon. Gaano mo kagusto yan? Ikaw ba yung talaga para dyan? Parang tama. ganun po eh. So, tinetest po niya ako. And at the same time, yung faith din po. Kasi, po eh, what I've realized is, siguro po kung sobrang smooth po lahat, sobrang ganda, hindi po ako mananalangin kay Lord Oo nang nga, no? luluhod ako. Naluluhod Oo. ako, naiiyak ako. Hindi po ganun. Parang puro thank you Lord, puro thank you Lord. Though Oo. I'm Oo. thankful po kahit po sobrang hirap. Kasi alam niyo po yun, kahit sobrang hirap, buhay pa rin po ako. Yung kahit po sobrang may Mm. laman yung ref namin, mga ganon. So, di naman po talaga kami pinabayaan. But yun siguro, yung sa tanong niyo po, hindi po porket sinabi ni Lord, ito yung gawin mo, smooth. But one thing Ayan. I am sure at kasama po namin siya, mako po Galing. siya, hindi niya po ako Galing. papabayaan Oo. kasi I think magkasama po kami. yun Yan yung po. importanteng malaman din ng maintindihan kasi minsan nagtatanong tayo pag nagiging mahirap. Ang tanong natin eh, ito ba talaga yung pinagawa mo sa akin? Di ba? Or let's say hindi naman natin nadinig si Lord, basta ginawa natin, no? Pero naniniwala tayo na nandiyan si Lord, pwede nating tawagan, ano? Pwede nating tawagin, humingi ng tulong, no? Ang importante doon is alam Yes. natin na pagkasama natin si Lord, no? Let's say 2 years ago, you were a different person. Now, you are a different person from the 2 years ago na in-start mo. Because you have grown through the trials, no? And I believe na ang goal naman talaga natin is Yes. hindi lang naman success, kundi
na-build up yung ating strength, yung ating faith and character. Kasi God is after that eh. More than the success. Of course, He wants to give us success. But more than that is what we have become through those journey. Nahaba ng journey mo, no? Trixie, no? Ituloy mo. Tama po, sobra po. And tama po kayo do'n na, ako po kasi Tito Bonnie, alam po ng mga nakakilala sa'kin, sobra po akong impatient. Ano po ako, ano ko parang sige-sige gang, parang gano'n. Yung kapag may sinabi ka po sa'kin, di ko na po 'yan pag-iisipan, parang, "Sige, gawin na natin agad 'yan," mga gano'n po. Tapos gusto ko po agad yung result. Yung gano'n po, I am very impatient po. Tapos 'pag hindi ko po Yes. nakukuha yung gusto kong result, sobrang frustrated po ako, gano'n. But then, during the season po na sobrang hirap, talaga po yung tinest po yung patience ko na wala eh, hindi talaga, hindi po nangyari yung inaasahan kong result. So, yung season of waiting po talaga. Hanggang ngayon naman po, yung um, na nini-embrace ko po kung nasaan akong season ngayon. Wala pa eh, parang hanggang wala pa eh. Kung nasaan ako ngayon, i-enjoy ko to, I'll be thankful, and gagawin ko lang po kung ano yung kaya ko ngayong season na to. Kung ano po, yun. Dati po kasi parang ginagawa ko po ginagawa ko po sa sarili kong kakayanan, parang gano'n, na kung ano na po yung mga nagagawa ko na basta makuha lang po yun. Just, after po nun, makakagawa ko ng desisyon na hindi tama, kung ano-ano, basta ganun po. So, maraming mali na nagagawa because I am impatient. Yun po. I think your lesson is that, more than the money, success, no? God wants to mature us, no? In faith and character and skill. Kasi hindi naman dinideny ni Lord yung success sa atin eh. Hindi naman niya dinideny yan eh. Pero the reality ng business is we live in a world na marami naman talagang obstacles, no? And God uses those obstacles in order to test our faith and character, no? Doon tayo nag-grow. Kasi pag hindi tayo nag-grow, hindi rin natin mahahawakan yung success and prosperity ng tama eh, di ba? So, I think napakahalaga nung kwento mo, yung journey, no, na ikinuwento mo. I think maraming makaka-relate, no? Kasi ang tanong palagi, alam ang business ang maganda, no, di ba? Alam business maganda. Para bang there's such a thing, no? Na, na Opo. maganda, walang problema, patok, no? Oo, yung kikita ng malaki agad, yung mga gano'n. So, wala po eh. Actually, lahat naman po ng business sa tingin ko, maganda naman po talaga yun. Depende lang po eh kung ano po yung skills din po talaga nila. 'Di ba? Hanggang saan po yung kaya nilang ilalaban yung business na gusto po nila, mga gano'n. Pero wala pong madali. Pag may nagsabi po sa nila na madali, kikita agad, ay, atras. Tsaka Atras. yung Wala pong nakita ko gano'n. doon sa journey mo, Trixie, no, dahil dumaan ka sa maraming pagsubok, no? Nakikita mo na yung something unique about your coffee shop, no? There's something unique na hindi mangyayari kung patok agad, ginaya mo kasi si gano'n, ano? But I think God is leading you towards that uniqueness nung coffee shop mo na hindi napapareho sa iba. And I think hindi mo madiscover yung kung hindi ka dumaan sa maraming obstacle. Kasi lumaban ka, therefore, nakikita mo na ngayon na, ito pala. Kasi kung hindi ka dumaan doon, nangopya ka lang, lahat perfect, no? Walang ano eh, walang uniqueness. Na, yes po, tama po. Opo, madalas ko po 'yan tinatanong, eh, na parang, bakit kaya siya yung coffee shop niya malaki na, ang dami ng franchise, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos ako mag-3 years na, ganito pa rin. Tama po kayo, eh, may 'yun po yung lagi ko inaano na
Disciple Brew po, ito pong coffee shop namin, really different from other cafes, other coffee shop. Di ko po sinasabi na wala po silang purpose, wala po silang malalim na reason ba't nila ginagawa yung business nila. But ito pong business po namin talaga na to is built from faith, and araw-araw po rin po ino-operate siya through faith. Kaya yun, like ngayon po, anong araw ba? Thursday. So marami po small group dito ngayon. So dun pa lang po, nakaka-blessed po talaga siya. And ano po siya, naging safe place po siya ng mga taong, alin gusto po lang nila ng tahimik, ganun. Tas dito po sila Yeah, bukod sa nag-stay. masarap ang kape, meron pang prayer wall, meron pang Prayer mo. oo, Yes, it and oo, we are also giving po opportunities dun po sa mga PWDs kasi nga po, yung anak ko po may autism din. So, we're hiring mga interns po na meron ding autism. Ano nga po, ang galing po dun ni Lord kasi lagi po ako nag-worry na paano kaya po yung anak ko pag lumaki siya, kaya-kaya niya mag-work, paano siya. Then, nung nag-hire po kami ng mga intern na may autism, ano po, gumaan po yung loob ko kasi sabi ko, kaya pala nila mag-work. They just need opportunities po, no, para mm, mapakita yung skills nila, ganyan. Kaya mm, medyo napanatag po ako na kaya naman pala mag-work. Parang ganun. Or may future ba? Parang ganun yeah, po. yeah, And then, yun po, at the same time, yung cafe po namin is being used po to help din po yung community. So, yung mga church missions, no? So, mga ganyan. So, yun po. Pero dun din po pinakita po ni Lord sa akin na siya po talaga yung may-ari nitong business na to. Kasi tito, kwento ko lang, no, nung last year, June, last year, akala ko, yun na yung end nung journey namin. Kasi wala negative na talaga. Numbers don't lie nga, 'di ba? So sabi ko, sige Lord, if you will allow it, no, to happen, I'll just trust you. I'll just trust you kung yun talaga yung ano. Tapos biglang sumasabay pa po na yung church po dito sa tabi namin, no, kung saan po ako nag-church ngayon, may mga missions sila. So, parang na-additional burden siya sa akin na, how can I help them? Eh, ako nga, kailangan ko rin ng pera. Parang ganun. Then, yan, through prayers po, no, God told me na, sino ba kasi nagsabi sa'yo na kuhain mo yan sa wallet mo or ikaw ang magbigay sa kanila. So, He used po itong business. Sabi niya, gamitin mo yung disciple bro, di ba? Kaya ako nga yan pinaano sa'yo eh. So, parang ganun po yung mm, conversation namin na ganyan. Then, yun po, we launched a campaign called Mission Paid For, where yung drinks po, tuwing Sunday po kasi, may 10% discount yung mga customers namin. So anyone, basta bumili ng drink, may 10% discount. But nung time po na yun, binaliktad namin na instead po yung customer yung may 10% discount, 10% po nung drink na bibili nila will go to the mission fund to support yung wow, missions. very creative, oo, Yun po. oo, And then Tito, eto na, alam mo ba nung ano na, syempre very transparent kami dun sa church. Ito yung kinita nung campaign natin. Sabi ko, lo, ang laki. Pwede na to pambayad nung kailangan namin. Parang ganon. So parang tinetest pa ako na bibigay ko ba lahat? Baka pwedeng 50% lang para yung 50% pambayad ko dun sa kailangan. But then, God told me give. So I just gave po yung kabuuan kung magkano po mhm, yung ano ng campaign. And tito, alam mo ba, nung same month na yun, akala ko po magsasara kami. Yun po yung pinakamataas na sales na nakuha na. wow, More wow, than sale nung opening po oo, namin. So, God gives back, 'no? yeah, God provided and Yes, he's like telling us na yeah, hindi ka oo, oo, magsasara. And from oo, June, anong petsa na po ba ngayon? Ano na, magme-May na ng magme-meet, 2026. oo, oo, So, oo. ganun po siya. Eh,
may tanong ako, on the practical side, no? Of course, putting up a coffee shop, no, is not easy dahil wala ka namang experience sa coffee shop, di ba? So, what are the things that you did na or you didn't know do na pwede makatulong sa ating mga listeners? Kasi I'm sure may mga coffee shop owners diyan o nagbabalak pa lang, ano? What are the things that you can tell them? Yeah. So, yeah, totoo po 'yan. Hindi po madali talaga 'no, yung katulad pa nakikita na sa social media na ano lang, gagawa ka lang ng kape, yung ganyan-ganyan. So, hindi po. I mean, inventory pa lang dito, yung isang pasta na sa menu, napakadami pong ingredients nun. So, yun pa lang, inventory pa lang, napakahirap. Managing people, I have 12 employees ngayon. Actually 14 sila kasi pero yung apat kasi doon part-timers. So nag-school sila. So we support the youth from the church para may pang allowance din po sila. So actually 10 yung ano namin. So managing people, sobrang hirap. We experience na maloko ng mga empleyado, 'di ba? So yung sobrang hirap po. What I can share po sa kanila is that if babalikan ko po yung kung paano kami nag-start. Siguro po, um, mas maging careful ako choosing the place. Pero kasi po, sa totoo lang, dito po kasi talaga sinabi na ko ilagay. Pero kung magkakaroon po ng ibang location, siguro, ayun, yung location po is very important kasi yung foot traffic and yung rent, kailangan po yun isaalang-alang kasi OPEX, yun po yung sobrang laki, no? So, kahit gaano po kalaki yung kinikita ng store, minsan kinakain lang po ng mga expenses. So, Mm. putting up a coffee shop po, hindi lang po dapat excited ka lang. So, we need to be prepared financially. Kasi nung time po na yon nung nag-start kami, kala ko po, sapat na yung pera na hawak namin. But along the way po, no, hindi po eh. Dahil marami pa pong unexpected na nangyari. Like, naloko kami ng contractor. Hindi lang po once, dalawang beses. So, alam niyo po yun, nakaapat na contractor kami. Bago Wow, kami apat. nakapag... So, ganun po. So, Apat. Um, yes, Uy, and ba alam niyo sinabi po, mo maraming kapupulutan ng lessons dun, eh, 'di ba? So, mm, unang-una is, gumawa ka ng estimate about your operating expense. Gumawa ka ng estimate, about your cost to build, ano? Ah, Alamin mo na lahat. Kung 'di ba, Trixie, sumulat ka ng libro, baka nandun sa libro yun, ano, na sinulat mo. yes po, opo. Alamin mo Yes lahat po, kasi ano, in other words, yung puwedeng ma-prevent mo na problema, i-prevent mo by planning ahead, 'no? Kasi maraming variables yan, ano, sabi mo nga, yung pasta lang napakaraming ingredients, 'no? So, kinakailangan alamin mo din kung ano yung mga i-o-offer mong products, ano yung mga materyales, gaano kalaking inventaryo pa ang i-ano mo, i-store mo, 'no? Ang daming mga ano, equipment, 'no, kumpitin mo. Kasi baka along the way kulangin ka, eh, 'di ba? And that's tama very po, practical, 'no? Oo. correct po. Yes, and then siguro po dito, lagi ko po 'tong sinasabi ngayon sa mga, aspiring cafe owners, coffee shop owners 'no, na you really need to consult experts. Yes. Kasi po yun may mga alam niyo po yun, yung ang nakikita ko lang kasi nung time po na yun is yung excitement ko, yung mabuksan ko siya. But then, wala pong nagsasabi sa akin or nagka-guide sa akin na yung after opening, alam niyo po yun, ano yung mga mangyayari. So, I'm trying to figure everything every day. 'Di ba po? And 'pag gano'n po kasi, trial and error. And 'pag nagta-trial and error po talaga, walang masama po mag-trial and error. But ang taas po ng risk ng Mm. walang nagga-guide, 'di ba po? Kaya Yeah. po ano, sobrang thankful ko dito na
ngayon po na meron po mga ano po hanggang ngayon naman po may mga pinagdadaanan pa ring challenges, Mm. trials, struggles. But then, sabi ko nga po sa husband ko, this time, alam ko hindi na ako mag-isa. Kasi I have friends na nakilala ko nga po dito sa Payaman, kayo po, di ba? Yung may napagtatanungan na ako sa bawat desisyon. Kumbaga, dati po yung husband ko lang yung nakakausap ko, parang ganun. Dahil nga po more on sa corporate po siya. So, minsan, hindi po niya nakikita yung nakikita ko, parang ganun. Pero, Mm. um, yun po. But ngayon, hindi ko po sinasabing mas madali. But mas parang confident ako daanan ito kasi I have people with me na Merong community na sumusuporta kahit na yes, encouragement man lang at makita mo na prayers. pareho Yeah, ng dinadaanan, prayers, yeah, very important, yeah. mahalaga lahat, 'no? Yes po. Kasi nung 2024, um, yun po yung pinaka-dark. Sorry po, pinaka parang feeling ko madilim po talaga kasi nagjo-journey po ako. Feeling ko mag-isa ako kahit na kahit naman po I have church community pero iba parang dumaan po ako dun sa na parang madilim po talaga. Ilang beses po ako na ospital sa sobrang stress. Oo. Alam niyo po tito, na-ospital pa ako na sobrang baba ng dugo ko na kahit yung mga doctors, hindi nila mapaliwanag bakit ang hemoglobin ko 64 lang. Hindi man lang umabot ng kalahati ng Wow, normal sa sobrang oo, stress, parang gano'n. wow, oo. And yun po, during that time, I was also diagnosed with, yun na po, anxiety disorder, yung mga ganun. Hmm, Yung doon, yun po talaga. But sabay-sabay then, pala 'no, grabe, oo, yes kaya po, yun, 2024, pero hindi ko po yun makakalimutan. Akala ko po talaga madededs na ako nun. But praise God, ito po ako sa harapan niyo. Yan na, pagsalita ko, nasi-share. Di pa po tapos yung mission. But then, yun po, yun po siguro yung mga sana meron ako nung time na pinagdadaanan ko po yun. But I am very blessed po ngayon that, yun nga po, I have a community, friends, mentors na napagtatanungan ko yun. And hindi lang po kasi siya basta financial eh. Kailangan po mental ano din yung talaga yung pagnenegosyo eh, yung lakas na yung puso, yung hmm, tibay ng puso. Kasi ayun po, kailangan po prepared po talaga yung mentally, physically, ayan, I really believe spiritually din po talaga. Kasi at the end oo. of the day, if you have trials, babalik ka lang po talaga kay Lord eh. Kasi yun po yung lagi ko sinasabi, buti na lang I have a relationship with God kasi baka kung baka wala na din po talaga ako. Wala po talaga. Tama yung sinasabi mo, Trixie, 'no, kasi pagka tulirong-tuluy ka na dun sa problema, nawawalan ka ng peace at lalo kang hindi makapag-isip. And, yung stress talaga ano yan, eh, nagkakaroon tayo ng mental block, 'no, hindi na natin alam kung anong gagawin. Samantalang kung sound yung mind natin, nagkakaroon tayo ng clarity kasi meron tayong peace. Alam mo, mahalaga yun, eh, yung, nakakalapit ka kay Lord at nasasabi mo lahat, 'no, at alam mo pinakikinggan ka, parang may tatay ka talaga, ano. Nagkakaroon ka ng peace, yung burden mo nawawala kahit na gaano kabigat yung burden mo, alam mo na kaya ng Diyos 'yan, 'no. So, pagka nagkaroon ka ng peace, nagkakaroon ka ng malinaw na pag-iisip, 'no, nakakaplano ka, 'no. And Yes. sometimes, 'no, tayo na mismo, 'no, ang nagpapalaki ng problema. Pero pagka kasama natin si Lord, 'di ba, na Mm-mm. may peace tayo, lumiliit yung problema, nakakayanan natin. So, ang tama is we don't have to carry it alone actually, 'no, kasi sabi nga ni Lord, 'no, ah, carry my yoke, 'no.
for my burden is light, It's no? like, yes Kaya ibig po. sabihin, sabay tayo magpasan nung bigat, no? Sabi ni Yes. Lord, no? Oo. Yes. And yun po, siguro one thing I've learned po, kasi nga po dahil, tito, sa totoo lang, alam to ng husband ko na, inano ko to kinonfess ko sa kanya na, alam mo, dumating po kasi ako sa time na parang ang yabang ko din po talaga. Na parang, yun nga po sabi ko, parang, I think nakwento ko po to sa inyo na nung nag-e-commerce nga po, dahil parang alam ko na kahit ano kaya ko ibenta. I can easily create money, I can make money, mga ganun. But during ito pong journey ko na to, dumating po ako sa point na kahit ano pong gawin ko, parang hindi po siya umuubra. Parang, ano nangyari? Ba't gano'n? Dati, dali ko lang po, parang pag meron akong may item ako, kaya ko siya agad gawing money, parang ganun. Mm. Tapos, yun po yung inano sa yung naging humble po talaga ang Yeah. and then, inano niya po ako na, yung mag-ask ng help, na hindi ko to kaya, hindi ko na to kaya, parang ganun. Yeah. Kasi po, dati po talaga parang natatakot ako humingi ng tulong, kasi alam po yun ng, parang tingin sa ng mga tao, parang, parang yun nga, magaling. Parang feeling ko, magiging weak ako pag humingi ako ng tulong. Parang ganun. Ganun po yung natutunan Mm. ko. Yan, it really humbles me and na inano nga po talaga ni Lord na hindi ikaw ang gumagawa ng pera. Parang ganon. Binibless lang kita. Pero dahil ganyan ka, parang ganon. I guess kung hindi tayo humble enough, hindi tayo makaka-receive from the Lord, di ba? Yeah, Kaya yeah, kasama yeah. yun doon sa pagtuturo niya, no? Dumadaan tayo sa mga problema para makita natin na we cannot carry it alone, no? So lumalapit Yes tayo sa po. Kanya. No? Kahit na minsan Yes. naplano mo na lahat, ang ganda-ganda ng plano mo, parang perfect yung plan, Kaya complete perfect. mo lahat, ano? Tama po. Oo, Yun, naplano mo na lahat. Opo, wala. Biglang wala, hindi nangyari. Totoo po yan. nakakapag-contractor ka na, di ba? Akala mo, alam mo na, yung Totoo first po. time, tapos hindi mo pa pala alam, second time, third time, apat. Yes, totoo po yan. Oo, So, yeah. parang may question po dito, Tito. May moment daw ba na naisip ko na baka hindi daw po para sa akin yung Ayun, ang ganda ng business? tanong niya, no? Oo, Opo. So, oo. sa totoo lang po, nung dumadaan po ako sa yung sobrang hirap, tinanong ko po talaga yun. Ano ba, Lord? Ano ba? Ito pa ba yun? Ito pa ba yung gusto mo talaga for me? Bakit para sa akin pa ba to? And I really believe po na, di ba, lagi po yun nire-remind sa atin na hindi po yun tinanim ni Lord sa heart ko kung hindi yan para sa akin. Yun nga Mm, po, hindi dahil dumadaan po ako sa challenges, sa trials, hindi na yun para sa akin. I really believe na ito pa rin po yung para sa akin. Hindi lang po kasi about para kumita, but I think it's really to change nga po yung heart, yung character. Yeah, but of course, hindi naman po tayo nagnenegosyo para malugi. Hindi naman po yung ganon. alam Diba? ni Lord yon. Oo. Opo. But, yun po, kasi yun nga po lagi naman po yun, di ba? Pag maayos na yung heart and everything, then ano naman po He really provides po Hindi man po monetary, pero yun nga po tinatanim po niya yung right people. Alam niyo po yun? Dahil nakita niya na dadaanan ko po yun. So, kaya po pala may nakilala akong ganito, may nakilala akong ganyan. Yung ganun po, pag nandun na ako sa point na yun, kaya pala tayo nagkakilala kasi alam ni Lord, dadaan ako sa ganito. So, ganun po yung realization ko about provision naman. It's not always monetary, but through people din. He equips us. He equipped me with the right people to journey kapag dumating na po yung araw na biglang may something na naman. Parang ganun. Nakaka-relate ako dyan, no? It's not a perfect straight line that we go through. It's hills and valleys that we go through.
At doon tayo nagkakaroon ng strength, no? At nagkakaroon tayo ng humility. Humility is very important para maka-receive tayo, no? And Yes po. yun nga, kahit na anong planong gawin natin, planning is very important. Knowing the market, lahat yan, importante yan, kaya na kailangan pag-aralan natin. At yan naman tinuturo natin sa kapayaman, ano? But at the same time, ano, we have to acknowledge na ang talagang success is when we go through those obstacles, nagbabago din tayo, natatransform tayo into better persons, no? At in the end of it, pagka nakita na natin yung success, hindi tayo mayabang. Alam kasi natin na hindi galing sa atin. Hello, Yes. Ange. Yes, Si hello, Monkey Angela. Ange. Yes po. Yan, Baka susunod may na daw. tanong ka, Ange. Interesting tong topic natin. Oo. Yes, ayan. And ayun po, tawag po dito, I think yung mga ano naman po, lalo na po ngayon 'no, dumadaan po tayo sa crisis na experience po namin yung biglang yung dapat peak hour na namin walang customer po talaga. Oh my God, parang ano nangyayari, parang gano'n. But then alam niyo po, kapag gano'n, talagang natututo po kami na mag-worship lang, mag-pray po talaga. And di po kayo maniniwala, pero shinare ko po 'to sa Facebook ko, na wala kaming customer. Tapos po nung biglang may customer lang po kami na kumanta, praise and worship, ganyan, ganyan. So maya-maya po may dumating dalawa, may tatlo, isang grupo, hanggang yun na, parang, galing naman, galing talaga, parang ganun po. Ano lang po talagang prayers and yun nga po, kailangan pa rin po anuhin yung reality syempre. Hindi naman po puro faith lang. But then, I am very grateful po, Tito, na that sa Kapayaman po, you're teaching us to read our numbers. Yun nga po, yung cash flow, ito po nga nakaraan, yung, tawag dito, Balance balance sheet. sheet. Opo, so, 'di ba po, yung akala natin pala wala na nabaon pala tayo sa utang or walang pera, yun pala may kailangan lang tayong gawin para mabura yung mga loans na yun, 'di ba? So, Oo. yun po yung 'di ba nung nag-start po ako, hindi po ako sobrang aware sa mga ganong bagay kasi nga po we have an accountant. So parang pinaubaya ko na lang sa kanila na sila yung mag-compute, pero hindi po pala dapat gano'n. Dapat as a business owner, alam ko din po paano mag-compute at tingnan yung mga numbers ko. Hindi Yes, dahil may oo. accountant ako, "Bahala ka na Oo. diyan, bahala na kayo diyan, basta Alam mo yung magbabayad na lang ako." alam mo yung Gano'n. numbers mo, alam mo yung hahanapin mo do'n sa numbers, alam mo yung, na-anticipate mo yung mga problems that are upcoming dahil nakikita mo these numbers are the signs that tell you, "Oh, hey, you better look at this," 'no? Gano'n. Yes. Ayan, may question po si Sir Bong. Ma'am Trix Hmm. and Sir Bonnie, any tips and advice po in developing financial discipline? Like ensuring na yung pera ng negosyo ay para lang talaga sa negosyo. Oh, I'm Ayun, still galing learning ano. how to do this po kasi, Oo. di ba? Alam mo Sige. ang una kong advice diyan is, i-determine mo base sa iyong sales and income kung ano yung kayang isuweldo sa sarili mo. Kasi definitely kukuha ka ng pera sa negosyo, 'di ba? Pero kasi kung kukuha ka ng pera sa negosyo, ah, hindi siya regular, hindi siya fixed, 'no? Puwedeng mangyari do'n is 'pag malaki ang kita, kukuha ka ng malaki, 'no? So, nadi-disrupt yung negosyo. Kinakailangan you treat yourself as an employee in the business. Tapos kukuha ka ng pera do'n na fix na hindi made-deplete yung cash ng company to the extent na magsa-suffer siya. Kinakailangan sweldo mo yung sarili mo ng tama lang, okay? Kasi nagtatrabaho ka sa negosyo, eh. So, treat yourself as an employee of the business, number one, 'no? Number two is you have to understand your business model. O ano ba yung business model mo? Trading ba? Kung trading, may sales kang pumapasok, meron kang cost of goods, meron kang operating expense, no? So ngayon, kinakailangan aralin mo yung galaw ng pera, no? Yung ikot. Kasi kung nagpapautang ka,
no? Puwedeng ma-disrupt yung cash mo. Halimbawa, inutang sa'yo, ang laki, no? Eh, kalahati na pala ng sales mo inutang sa'yo, ano? Papaano ngayon yun, ano? Okey lang kung nakabayad ka agad, 'no? Halimbawa sabihin niya, "1 week I will pay you." Tapos, after 1 month hindi pa nakakabayad, eh, kalahati ng koleksyon mo 'yun, 'di ba? So, hindi ka na makakaikot para bumili ng inventaryo. So, the discipline there is, huwag kang magpadala doon sa mga magsasabi sa'yo na, "Bibili ako ng bulto, malaki, pero uutangin ka." Huwag kang magpadala do'n kasi if you know your numbers, alam mo yung dangers noon. Red flag 'yun, red flag, 'no? Kasi puwede kang bumagsak dahil sa isang tao na 'yon. So, these are the disciplines na kinakailangan mong, i-maintain sa sarili mo. Number 3, inventory. Halimbawa, oh, bumili ka ng napakalaking inventaryo dahil may discount, 'no, pero inubos mo naman yung cash mo. Saan manggagaling yung pangsuweldo mo? So, these are the things that you have to understand your numbers, sabi nga ni Trixie, 'no? You have to understand your business model na parang kailangan nakakumpleto yung ano, yung ikot ng cash mo do sa business, umiikot yan, eh, 'no? Nakukumpleto yung ikot, hindi nababara, 'no? So, in other words, business model naintindihan mo and you have to discipline yourself na sundin mo. You have your own policies. Hindi ako magpapautang, hindi ako bibili ng napakaraming inventaryo. These are the disciplines na kinakailangan mong gawin. Okay? Yes. Tama po. Kasi tito, ako din po dati ganyan, na parang bibili na ako in bulk para makamura. Kasi nga may parang less 5 pesos Mm, per bottle. mm. However po, Yan. nung ginawa ko po yun, natulog. Natulog po yung Natulog yung pera, inventory. oo. Opo, na parang nakatipid nga ako ng 5 pesos, pero Oo, hindi gumagalaw. So, sana yung natipid ko, pwede ko pang oo. ipambili ng ibang item. So, ngayon Correct, po, parang oo. hindi na po ako na ano dun sa, ano na, mas makakamura. Ang tinitingnan ko po dun, gaano ko katagal ba to magagamit? Correct, Parang oo. ganun po. So, ganun po kami. So, hindi na po ako Yes. nag-stock ng madami, para lang makatipid. Kasi 'Yun yung mas cash flow. nakapamahal pa po kami. Look Parang at the ganun po. cash flow. Yung cash flow kinakailangan patuloy na umikot yung cash, 'no? Hindi Yes po. nababara. Hindi nababara sa Yes. inventaryo, hindi nababara sa receivable, patuloy na umiikot yung cash. May discipline ka para alagaan yung ikot na Yes. 'yon. Yes po. And then, siguro po dun sa tanong po yung about sa discipline din po, talagang nakahiwalay po yung pera nung business. Yes, Tas yes. yun po yung ano namin, hindi po pwede dun Oo, din kinukuha yung, halimbawa, kailangan kaming bilhin sa bahay o kukurot muna. Hindi po, kasi oo, nung ginawa ko po yun, hindi lang po kurot yung nagawa ko eh. Na ganun ko po talaga eh. yes. Yun ang another discipline na naisip ko na tinuturo natin is yung magkaroon ka ng sistema sa bawat step ng negosyo mo. And alam mo yung nangyayari kasi pwede magkaroon ng fraud, eh. Pwede magkaroon ng ano, ng pilferage, 'no? Lalo na kung restaurant, 'no? Nate-tempt Yes. yung mga tao kasi kung maluwag Mas ka, madami nate-tempt nakikita. sila. Oo. Yeah. So ngayon, that's part of discipline, ano? Kasi hindi mo pwede pabayaan lang basta. Tama po yun. Ayan. Mas marami sila nakikita. Kala nila, wow, dami. Oo. Daming ano. Yeah. Ayan. Ayan, si Shirley. Ayan. Hi, Shirley. Ayan, si Shirley po, if you're from Nueva Ecija, mag-open po yan sila ng malatang na ano. Ayun. What is your day-to-day Yan. routine as an owner? Yan. Day-to-day routine. Ayan. Ako po tito, dahil isa po akong may bahay at nanay, so syempre po, una naman din talaga sila. So, buti po ngayon bakasyon. So, pero yan, prepare mo yung mga kailangan. Pero I'm very, blessed, no? Kasi yung husband ko po, siya po talaga yung tumutulong na rin sa akin ngayon sa house namin para mas makapagpahinga po ako. Parang, sige, magpahinga ka dyan. Ako na munang anong kailangan nung anak po namin, ganyan, ganyan. Then, yun po, morning, nandito na rin po talaga ako sa store agad. Parang, um, kung maabutan ko po nakakabukas lang po namin, ito po talaga, tinuturo ko po to sa mga empleyado rin po namin. And we have parang prayer
binigyan ko po sila ng prayer, you just say this pagka-open or before we open the store. I really believe po kasi talaga na prayer is very important before starting anything. No? Yan po talaga. So, ano po talaga, pinag-pray namin yung bawat tables na nandito, yung mga prayers po na nasa prayer board namin. And then, after po nun, I have a checklist po, no? Ako po kasi si to-do list. Dahil nga po, I'm always after result. Gusto ko po yung mga to-do list ko, na-checkan ko siya talaga. Parang ganyan. Kasi pag may hindi po na-checkan, feeling ko hindi po kompleto yung araw ko. So, I have to-do list na, inventory, yan, resibo, checkan ko yung mga kung tally ba, ganyan. Tapos, susunod po doon, suppliers. Yan, kung may mga kailangan po akong orderin. Ayan. And then after po nun, pag na-check ko na po yung mga kailangan kong i-check at gawin, yung mga extracurricular ko na po, like for example, dito po sa Kapayaman, kapag may mga kailangang gawing post, yung mga ganun po. And then, yun, after po nun, nag-iikot naman na po ako dito sa lugar namin. Sinicheck ko po yung mga iba't ibang tenants, kung may customer ba sila, ba't ang dami ba't ang daming tao dun sa isang cafe dito, tinitikman ko po din yung mga tinda nila. So, kasama po yun. So, ganun po. And then, minsan po, no, pag kaya pa po ng oras ko, kinakausap ko po yung mga tao namin, nakamusta po sila, ganyan, yun, kung okay ba sila. Yan, konting kwentuhan po kasama sila para po yung mga small talks po kasing ganun, mas nakikilala ko din po sila eh. Yung hindi po parang kapag yung sit down, yung parang formal, na parang pinatawag po sila sa principal office, no? Hindi po ganun. Parang tamang kanta lang, ganyan. So, yun po. Ang Ganun maganda po doon, yung, naiintindihan mo sila eh. Naiintindihan mo yung mga kailangan nila, bakit sila nasa coffee shop mo, ano yung kinakailangan yes. mong i-improve, no? Yes. And ano po, I always share po sa kanila yung plans, no? Mm-mm. Para po maano din nila na, may plano pala. Hindi lang, ayun. And I always tell them po, no, that they are not just barista and kitchen staff. They're also the owner. Kumbaga partner ko po sila dito. Mm-mm. Kaya Mm-mm. nakakatuwa po sila kasi talagang set the targets din po, no? Na pag hindi po na mina-achieve yun, nalulungkot sila, yung mga ganyan. But then, I always remind them na we still need to be thankful. At least hindi tayo zero, hindi katulad ng iba na alam niyo po yun. At I mean, maganda pa rin naman po yung sales, parang ganyan. I So, think yun, ang that's sinasabi our, mo, you become relational rather than just transactional, no? yeah, hindi, tama po kayo doon. I'm not a transactional person po kasi I'm very relational. Kaya po siguro kapag feeling ko naiiwan ako or nabebetray, alam niyo po yon ng mga tao. Ganun po siya kasakit din sa akin. Kasi I am very relational person. And I am very intentional din po in everything that I really do po. So, Yeah. ganun po yung ano ko. Yan. So, Shirley, I Galing. hope na, Oo. Yeah, ayan. yeah. At medyo Maraming tanong dumami po pa. yan. Ang dami, Oo. bigla pong dumami yung Ayun, si questions, Tita Francie. Bonnie. Ayan, si Ayan. Coach Bry. Hi, Coach Bry. Miss ka Hello, na namin. Brian. Hello. How are you? Yan, na-miss ka na namin. Sama ka sa isang meet-up. Yan. Ay, medyo malalim po yung question niya, Tito. Ang lalim How eh, no? would, Malalim talaga si oh, Brian eh, no? yeah po. Yan. How would we know the line between si Lord ang naglagay ng dream and this is not my source of identity? Maybe we can ask Brian pwede ba siyang mag-ano dito? Mag-expound ng question niya. Oo nga po eh. Nandiyan ka pa ba, Coach Bry? Gusto mo bang sumali? Ayan, Coach Bry. Malalim talaga si Ayan. Brian eh. Oo. Opo, but si Coach Bry po, Coach Brian, yan, sila ni Coach Val, very grateful din po ako sa kanila. Kasi po, isa po sila sa mga taong, pag yun naguguluhan na po yung utak ko, sila po yung nag-unlock kung ano yung gusto ko talaga. Ibig ko sabihin, parang ganun po. Yan, very grateful. Pero,
Ano po kaya ibig sabihin nung this is not my source of You have to identity? distinguish between si Lord naman naglagay ng dream na ito, okay? Pero yung this is not my source of identity, parang may separation siya. Pero hindi ko masyado makuha yung this is not my source of identity. Or baka Maybe dahil Brian gusto ko can lang? write down his clarification, no? Oo nga po. Baka Parang gusto ko lang ba ano, 'to or how do you si Lord distinguish? talaga. Gusto ko lang ba 'to Actually, or si Lord tito, ba 'to? Oo. nangyari yan sa akin. Mm. Yung baka gusto ko lang, baka Mm. emotion. Kasi 'di ba po nung nag-start nga po kami dito, ano tawag dito, nung nag-ocular po kami dito, dati po kasi tong milk tea house. Mm. So, nung nagano kami, sabi ko, ay, sayang, occupied na, katabi ng church. Sayang, maganda sana, tabihan din ni Disciple Bro yung, yung church. Kaso nga po, may tenant na. So, may nakita po kami dun sa ibang lugar dito sa Eton. Tapos, nung nag-inquire na po kami, ay grabe, di po kayo maniniwala talaga. Pagkagising ko po talaga, ang binibigay po sa amin ng developer, ito po kung nasan kami ngayon na dating milk tea Oh, house. So sabi ko, oo. wait lang, baka nagkataon lang. Ganyan. Baka nagkataon lang. But Oo. then, sinabi ko na po sa mga mentors, no, medyo mahal po yung renta, sabi nila sa akin. Pag binaba ng ganito, go na yan. Hindi pa Mm. po ako nag-email sa developer, tito. Sila na po yung nag-message sa akin. Eksaktong-eksakto kung ano po yung sinabi ng pastor Yun na namin. yun. Yan Oo. po. Sabi ko, wait lang. Baka nagkataon lang uli. Masyado lang ako na-excite. Parang ganun. So, nung nag-ocular na po kami, February 14 po yun. Hindi ko po makakalimutan. Gigibain na po dapat. Ganun po pala, no? Pag-iiwanan ng tenant yung isang lugar, that gawin nilang Mm. bear. So, gigibain. Sabi ko, wait lang, di pa po kami ready. Kasi nga yung pera, ganyan-ganyan. Alam niyo po, tito, walang pinabayaran ni Cinco, yung Mm. dating tenant nito. As Wow. in, na kung pera-pera lang daw po, pwede nila akong singilin ng kahit kalahating milyon or 1 milyon. Kasi sila nagpagawa po nito eh. Wow, So, ganun pala. Oo. yes po. So, sabi po sa akin ng mga kaibigan ko po, yun nga po, ng mga pastor, sabi po nila, nakatipid ka na ng 5 to 8 million kasi tiles pa lang. Oo, Yung tiles pa grabe lang. ano. So, yun Wow. po. Kaya sabi ko, Oo, siguro, si Lord na talaga to. oo. Ganyan. And when God Ayan. gives you a dream, siyempre ano, nagiging dream mo na rin yung dream niya, 'di ba? Kasi there's alignment, 'no? Ayun po, ano na si Coach Bry. Yes po, tama. How to discern difference between bigay ito ni Lord so we can Oo, pursue and be oo. persistent. Or pinipilit ko Mm. lang yung gusto ko. Ay, tito, Oo, di 'di ba? ba? May alignment pa rin. 'Di ba? Oo, Ako tito, di experience ba? ko, Hindi ka Di ba? pipilitin ni Lord. Hindi ka pipilitin ni Yeah. Lord, 'di ba? He makes sure na Mm-mm. align kayo. Yes. And ngayon, tito, di ba? Yan yung sobrang dinidiscern ko dun sa, yun nga, yung opportunity na yun, di ba? Na Mm. pumapasok. Na Lord, ikaw ba 'to? Ikaw ba 'to? Ito na ba yung sagot mo dun sa prayer ko Oo, or baka oo, pinipilit ko lang? Baka hindi oo, naman. And alam niyo oo. po, 'di ba tito, amazing si Lord. Si Lord mismo yung Mm. magbibigay ng message Yeah. either through word or through a Mm. person. Mm. Ang hirap niya explain pero nangyayari po talaga. But mangyayari lang po 'yun and magkakaroon ka nung awareness if yung totoong may conversation ka sa kanya. Alam niyo po Yes, 'yun? yes, yes. Yun po yung ano ko dun. Mm. Madalas po kasi yung mga tao, sorry po, baka naging masyado na tayong Mm. spiritual, but Mm. through my experience po kasi, if talaga pong totoo po yung conversation natin kay God, He will really tell you malinaw po yung malinaw po siya. May words through Yes. people. So, but then, most of the time sabihin ng mga tao, wala akong nadidinig, wala akong minsan, ang tingin ko po doon, minsan sinabi na, hindi lang po yun yung gusto natin madinig.
at mabasa. Kasi iba po Mm. yung gusto natin. Correct, Parang ganun po correct. yung ano. Tama po ba? Oo, tama 'no? Na-realize ko din na kinakailangan alam mo na align kay Lord, eh, kasi yun yung magpapatibay sa'yo, eh, in the midst of trials, obstacles 'no? Alam mo galing kay Lord 'no? So hinahanap mo palagi yun actually. Hinahanap mo yung sign na ito ba minsan nagtatanong ka sa gitna nun, eh, na, "Lord totoo ba? Nakarinig ba ako sa'yo?" Baka hindi. So, Yeah. yun yung nagpapalakas sa'yo. And siguro tito, yung letting go din. Mm, When I learned to let go of something, like yung sabi ko sa'yo, di ba, yung dati magsasara na kami, but then I prayed yung hardest prayer na, sige Lord, if you will allow this to happen, if you will allow na magsara kami, I trust you. Ang hirap ng tito. Sobrang sakit na na. Sa loob-loob ko talaga ba, Lord? But then, after I said that prayer, I have peace. yeah. Alam mo Nakatulog po na ako. alam mo na the Lord will have His final say, 'no? Siya yung final. Pagka ready ka na bahala na si Lord mag-final say, you're surrendered, 'no? Then you can see Him moving in your midst, eh. Minsan kinakailangang hintayin yung sagad na tayo kasi didiskarte pa tayo kung tayo lang, eh, 'di ba? Pero kung alam Yeah. natin kasama natin si Lord 'no, 'pag sagad na alam natin kikilos siya. Give up na natin. I can let go. I can let go actually. Yes, and what I've learned din po tito sa journey ko, when I say, Lord, surrender na, ikaw na to. Mm. Dapat surrender talaga, hindi ko na siya iisipin. Kasi Yes. dati po kasi, pag sinabi ko, Lord, sa'yo na to, ikaw na to, pero nag-iisip pa rin ako, para ano pa rin Babawiin mo 'no? iniisip ko. Ako mo parang, surrender, pero may ginagawa pa rin ako. Pero ngayon po, ano, Bigay bawi, oo, oo. oo. Parang ano ba? Pero yun po, nung natutunan ko na po yun na wala na Lord, nagawa ko na lahat today, pagod na ako, hindi ko na Mm, talaga kaya, ayoko na, yeah, sa iyo na to, oo, matutulog na ako. Bukas oo. gusto ko nang kumain ng masarap, parang ganon. Yun po, Oo, parang may ayun. peace, yun, matulog na po, Yes, ano, yes. parang wala eh, ganun po talaga. Yun po, yun, thank you Coach Brian. Thank Nakakamiss you, ka talaga. Brian. Oo, Brian, thank you. Oo, na-miss ka Ayan. na namin. And, Oh, ayan, meron ay, pa. si Sagutin mo, Miss Christina po. I'll just leave for a while. Sige po. Ayan. So, may question po dito from Miss Christina. Is there such thing as hindi para sa akin talaga yung business na pinasok ko? After hearing you say na si God yung naglagay nito sa heart ko. Mm, Kasi po, 'pag naniniwala po talaga tayo, for me, 'pag naniniwala po tayo na si Lord yung naglagay sa heart natin, then dapat po naniniwala po tayo na para sa atin din po talaga yun, 'di ba? Because yun nga po, if we believe na galing yun kay Lord, we will be a good steward, 'di ba po, ng pinagkatiwala niya sa atin. Though yes, minsan po mapapatanong pa rin talaga tayo, minsan lalo na 'pag nahihirapan tayo na tama pa ba 'to, ganyan. Pero tulad nga po ng sabi ko kanina 'no, nung natanong ko po 'yun, I really believe na kahit po mahirap yung pinagdadaanan ko, para sa akin pa rin po talaga yung etong business na ginagawa ko. Maybe hindi para lang din po nga kumita, but then God wants me to, yung heart ko, yun nga po, maayos yung heart, yung character, or baka mas gusto niya lumalim yung faith ko, because yun po, baka yun yung gusto niyang ituro. Hindi lang kasi po tayo parang minsan sinasabi natin itong business na to hindi to para sa akin kasi hindi tayo kumikita, but then baka may ibang reason bakit po yun yung binigay sa atin. Yun nga, test of character muna. Then kapag naayos na yung heart and yung character, then the blessings or yung money, profit, susunod na po. Kasi 'di ba, lagi nga po tinuturo ni Tito Bonnie, if God can trust us with
maliit, then kaya na po natin magano ng mas malaki. Yan naman po. Tsaka Yun. isa pang truth na na-realize ko is our lives naman do not depend on the business eh. Kung ang Yes. relationship natin sa God is He is our Father, hindi naman nakasalalay doon. It's part of our journey lang. And sometimes, God uses the business to develop our faith and character. No? So, tandaan Yes. natin, no? Hindi naman porke naging problema yung business o nag-fail tayo, failure na tayo. Hindi. We have a Father who graciously leads us towards yung better for us. Tama po. Yun po. Kasi tito sa totoo lang, di ba, like ko naman to sinishare sa'yo. Sabi ko nga, Oo. kung gusto ko talaga yumaman, tsaka pera talaga, hindi na ito yung gagawin ko. Correct. Kasi Oo. ang hirap eh. Pero Oo. masaya po ako eh. Masaya Oo. ako Oo. kahit na mahirap. Oo. At the end of the day, kapag may customers na nagsabi Oo. po na masarap yung pagkain namin, Oo. nakapagpahinga po sila Oo. dito, goods po ako doon. Siguro Lagi ko nga susuko po talaga sinasabi. pag Oo. wala na. Hindi baling Yes po. mayaman ka basta masaya ka. Basta masaya, basta masaya. Yun. Di ba po, mahirap naman yung ano. Ayan, tama po. Sabi po ni Coach Brian, alignment, peace, let Oo. go, Oo. surrender. Surrender. Yes. Totoo po Oo. Galing yan. talaga ni Brian, ano? Talagang si Brian maiksi mag-post yan, pero ang daming laman pagka binasa mo. Oo. Yes. Si Coach Brian po Malalim. yung lagi nagpo-post sa ating Oo. Sa ating community. community tsaka sa market project. Yan. Suki Yes, yan. Coach Oo. Si Bry. Coach Baka Brian. naman, Oo. Coach Bry. Oo. Ayan. Ayan, thank you daw po. Ayan. Thank you. Thank you, So, Tina. Oo. ayun lang naman, Tito, no? So, Sana ayun. marami tayong Oo. na-share sa kanila. Oo. Yeah. Oo. Nabigyan natin sila ng, Oo. ano, no? Oo. Siguro po sa akin, bago po tayo mag-end, isa lang po yung gusto kong sabihin sa kanila na, yun nga po yung take away ko nung nag-dinner po tayo nila Mami and alam niyo po yun sa mga pinagdadaanan po natin, no? Kapag Mm. na-experience mo na nga daw po yung, yun nga, rock bottom and all, Mm. um, ano eh, hindi ka na mag-worry kasi alam mo, ano eh, parang yung same God na nagtawid sa'yo nung time na Correct. yon is the Oo. same God na Oo. magtatawid sa'yo ngayon. Correct. Kasi Yun po. na-experience mo na si Lord in a Yan. deeper way. So, alam mo, nakilala mo siya eh. Actually, yun yung Yes. difference, no? Nakilala mo na siya, no? Opo, kasi lagi po Oo. may nagtatanong yan eh na sobrang Yeah. nag-worry po sila ngayon sa Christ. And that's normal. Oo. Tao. Oo. Siyempre po Oo. mag-worry. But then yun nga po, if na-encounter na po natin yung grace ni Lord, diba? Correct. Oo. Hindi ka na po magdududa na Oo. kaya niya po uli yun gawin ngayon. Oo. So, It's no longer about the event, but it's about God Himself revealing yes. Himself to us. No, once that is done, then we have earned something that's infinite, eternal. No, hindi mo ma-compare sa iba. No, and masasabi mo Yes. na, Lord, thank you na idinaan mo ako dito. Correct. Totoo po Oo. yan, no, Tito. Kasi ngayon po, like ko po to sinishare, no, na I really thank God, I really praise God na pinagdaanan ko po yun. Kasi yung pinagdaanan ko po at still dinadaanan ko po, hindi po yan mababasa sa kahit na anong libro. Correct. Correct. Wala Oo. pong kahit sino din po yung pwede magsabi sa akin na ito yung dadaan mo. Kasi ano yung parang, ano po siya eh, personal. Personal po siya na Oo. Kung hindi kailangan ka ko siyang dumaan, pagdaanan. kung hindi Wala ka po akong dumaan doon, share walang kwento. ngayon. Walang Yes. kwento. Wala po akong share. And yung mga share ko po ngayon, yung pain Oo. po, Oo. ngayon share ko po siya Oo. na natutulungan ko po yung ibang tao para hindi na po nila yun pagdaanan. Or kung Yeah. dumaan man po sila doon, I can encourage them that Mm. yung dinadaanan mo ngayon, matatapos din yan. Ang Ganito ganda. yun. Ang ganda Ganun ng po. sharing mo, Trixie, ano? Kakaiba, no? Kasi kung hindi ka dumaan diyan, mahirap mag-relate do'n sa kwento mo.
At, Hmm, kung ang dinaanan mo lang is puro sports car, bahay, travel, etc. tama Ipapakita mo po. sa amin yung apat na sports car mo, Ay, magiging wala pa akong magiging apat na sports car, ah. magiging Opo, oo. magiging mababaw 'tong diskusyon natin. Magkakaroon Tama po. Tama po din. Though paramihan siyempre ng po 'di sports ba, car na lang 'to. tama po. So, Oo, ano oo, po, eh, kanya-kanya po tayo ng journey. oo. So, sa akin po embrace lang po natin yung kung nasaang season po tayo ngayon and seek po talaga Yes, yes. guidance kay Lord and Oo, tapos sa mga mentors, if you have mentors, mm. very important po 'yan. Yung magsasabi po sa atin ng tama, tama, mali o sugod, ano ka Mm. muna, pause ka muna, mga gano'n. Very important po yung mga gano'ng tao. And Yes. yun po, that's why I'm very thankful po dito sa community natin, sa Kapayama Nation, sa mga VIPs po, no. Yan, sa inyo po ni Ma'am Shi Ange, kasi yung prayers, very important po yan, no. Yung mga tao pong nagdadasal sa atin, very important sa mga panahon na hindi na po natin kaya, yung hindi ka na makapag-pray kasi nga sobrang bigat. Let other people fight with you and for you in prayers. Sobrang laking tulong po nun. Kaya, yeah, grateful po sa community po natin. Thank you very Kaya, much for yan. joining us, no. This is a very Yes. fruitful discussion, ano. So Yes. Ayan. And Tito, before we end po, no, just in case po na maybe you're wondering how you can join our, ano natin, parang more mm, intimate mm. community. We call that Yes, Kapayaman VIP po. yes, Yan. So, kahit nag-start ka pa lang, rebuilding, scaling, or nasa learning stage ka pa lang po, it's okay. Sa Kapayaman VIP naman po, we welcome you kahit ano pong nasaang season po kayo. So, yes, yes, sa Kapayaman VIP po, ay actually po, no, ito pong Bible study natin, we are already opening it po for non-VIPs din. yes, So, public. you can join Oo, us every first and third Monday of the month for a Bible study. So it's our faith building for entrepreneurs po. So we will discuss po, no, how we can align our businesses sa design ni Lord. Yan po. mm, Ayan. And then we also have Kapayaman VIP Spotlight like what we're doing now. So next month po, no, we will have other Kapayaman VIP na mag-share naman po ng journey nila. So para mas marami pa po tayong matutunan. Ayan. And then we also have core subjects with experts. So that's every first and third Friday of the month. So we are inviting po, no, Tito Bonnie, mga experts yes, like yan, yes. Paulo Sitaka. We'll cover all the aspects of business, marketing, operations, finance. Ikot-ikot tayo Yes. diyan. We have a lot of topics on cash flow, break Yeah. even, ROI, and then we have customer engagement, Yes, pricing, sobrang dami. strategy. Sobrang dami strategy, business strategy. Ang dami nating tine-take up kasi alam natin na when you go into business, it's actually an opportunity to keep on learning. Kasi kung hindi ka naman natututo, no, nagiging sugal lang siya. No? Kaya ang dami Yes. nagpe-fail. No? Ayun. Correct po. Alright. And then, of course, we also have the mini meetups. Actually, this is also exclusive for VIPs. But then, if yung lessons po natin, we want to have yung mas marami pa pong matuto nun, we are opening limited slots for non-VIPs as well. So, you can also wait po yung mga announcements, ganyan. But, yeah, like ito pong nakaraang Sabado, we have our mini meetup where we discussed about balance sheet. So, sobrang yan po yung bagay na hindi napag-uusapan sa business community, yan. But we are discussing it po inside the VIP. Ayan. Yes. Ayun. So, yan po. And then, if you want to be part of this community, or Kingdom Expansion, so you can join our Kapayaman VIP po. So, you can scan the QR code po na nakikita nyo po sa screen nyo ngayon.
So join us, be one of us, and mas matuto pa po tayo paano po natin papangalagaan yung business or yung career na pinagkatiwala po sa atin ni Lord. Yan. So, ayan, Yan. screenshot nyo na lang po. Wow. Thank you. Ayan, Galing. Tito. Oo. Yeah. Any Kompleto last tayo message dyan. din po, Tito Bonnie? Yeah, Yan. I believe na ang mga Pilipino are called to prosper, no? Hindi tayo nagdududa diyan that God wants to prosper the Filipinos, no? As a matter of fact, He gave us not only the resources, no? Ang Pilipinas yaman sa resources, no? Tayo may pinakamagandang beaches, tayo pinakamayaman sa resources, no? And I believe na ang kinakailangan nating maintindihan is ano yung role natin? Saan tayo kinakailangan maging magaling, no? Mag-improve tayo sa ating stewardship. And we say stewardship because we acknowledge God is the owner of everything, no? Yan yung kapayaman, no? Acknowledging that God is the owner of everything and the owner is very gracious, very loving. He wants to prosper his people. That's the kind of owner that we have, no? So ang kinakailangan lang natin stewardship. Paano tayo magiging magaling, no? So in Kapayaman, we teach finance, marketing, operations, all about business, no? Hindi lang business kundi we talk about family, no? Our first priority is Yes. not the business kundi the family is the first priority before God. So ayun ano, we invite you to join BIP. Meron tayong library. The library is very rich, covered din mga iba-ibang subjects, may Yeah, videos and yes PDF. po. Ginawa natin yon para Tama. anytime they can refer to the library, they can browse to the books, no? Anytime they can go there. Tapos, merong free mentoring and coaching. Imagine, ano, pag may problema, may tatakbuhan sila. And there's a community that's very supportive. Ayun. Thank you. Yes, tama po. Ayan. So guys, maraming salamat sa 11,000, wow, 11,000 nanonood pa rin sa atin ngayon. I really pray that marami po kayong napulot sa conversation namin today. And Yes. yeah, fighting lang po tayo and maraming prayers po talaga. Kaya po natin yan. Di ba, Tito? Yes. Yes. Ayan. So, All yun right. lamang po. And Okay. magkita-kita po tayo uli sa susunod na Sakits. Yes. session dito sa Yes. Kapayaman. Maraming po All right. salamat. God Maraming bless salamat. God bless you everyone. all. Thank you. Bye-bye.